Magandang araw sa inyo mga ka-adventure. Tampok sa video natin na ito ay ipapasyal ko kayo at bibigyan ko kayo ng isang short update dito sa Apalit, Balukok Bypass Road. At pagkatapos natin pumasyal dito, tayo ay magtutungo sa Barangay Tabuyok na matatagpuan sa Apalit, Pampanga. At i-update ko kayo sa kung ano na ang kalagayan ng tulay na ginagawa doon. Parte na to, di ba ito yung pinaka-landing na gagawin para sa pag-entry ng tulay. Pupunta natin yung sinasabi ko sa inyong isang lugar dito sa Kansinala bago tayo magpaalam sa ating short update. Grabe oh, daming basura oh. Di ba okay naman pala no, may ginawa din ditong kaprasong pinaka-flood control. At ipapasyal ko rin kayo dito sa naglalakihang puno na matatagpuan sa Kansinala. Ito mga ka-adventure, para magkaroon ko ng idea kung gaano kalaki itong puno na to. Napakalaki oh. Grabe yung puno ng akasya na to. Halatang napakaluma na ng gate na to. Ayan oh. Meron ding maliit na gate dito. Medyo nakakatakot. Kahit na ano, kasi ang isang inisip ko rito, baka may ahas. Grabe, iba yung pakiramdam. Kinikilabutan ako. Kaya tara na, uli ninyo akong samahan at mag-a-update tayo at ipapasyal ko na rin kayo dito sa Pampanga. Let's go! At yan, welcome back sa ating channel mga ka-adventure. It's me again, Francie. At welcome sa ating channel, Francie Adventure. Ngayon ay araw ng Lunes, di bali first day ng December at this is the last month of the year 2025. Kaya dapat maging productive tayo ngayon dahil may isang buwan na lang tayo at susunod 2026 na. At gusto ko rin pong i-shout out ang isang napaka-solid nating viewers at sa solid supporters no. Salamat po kay Sir Edin Bondok at maraming salamat din po sa pinadala ninyong magandang early Christmas gift. Maraming salamat po. Ayan, shoutout ko po. Lagay ko sa screen. At ilang beses na rin po siyang nagpapadala sa atin ano. At talaga namang taos puso po akong nagpapasalamat sa pagbibigay ninyo ng suporta kay Francie Adventure. At ngayon, dito, pupuntahan na po natin yung nire-request ninyo na ginagawang tulay dito sa may Tabuyok sa Apalit, Pampanga. At mga ilang buwan na rin ito no, mula nung huling na i-vlog natin yung tulay na ginagawa dito sa may Tabuyok, Apalit, Pampanga papunta sa may Sukad. Malapit na doon ano, Apalit pa rin yun. Di bali tatawid yun ng ilog papunta sa kabila, sa Sukad, sa may malapit sa San Vicente. At shoutout po sa mga tiga Tabuyok. Maraming salamat po sa mga viewers din natin. Ang Apalit, Balukok Bypass Road ay bahagi ng mas malaking Pulilan, Apalit Bypass Road na may mga partikular na segment na nagkakahalaga ng mahigit kumulang 80 milyong pesos para sa mga seksyon tulad ng Tabuyok portion sa Apalit na kumukonekta sa Pulilan at nagtatampok ng mga barangay tulad ng Balukok, Kansinala at Tabuyok. Ang kalsadang ito ay isang 4-lane na may habang 3.3 km. Naglalayo ng bypass road na ito na mabawasan ang trapiko. Ito ay bahagyang binuksan noong October taong 2021 at ngayon ay tuloy na nagbukas para sa publiko. At dito na tayo nagumpisa sa may Tabuyok. At di bali itong sa kinalalagyan natin ngayon, ito yung tinatawag na Apalit, Pulilan Bypass Road. Ayan, sa makikita nyo naman talagang ano to nakakalungkot lang isipin kasi yung mga ibang nagpupunta rito, napakaraming basura na iniiwan. Ayan o, katulad yan o. Pakikita ko lang sa inyo. Ayan, puro mga basura. Ayan, tsaka dito pa, yan o. Tinatapon pa yung mga basura dito sa gilid ng pinaka-irigasyon. Kaya sana po, nananawagan ako sa mga papasyal dito. Mahalin po natin. Libre po ang pagpunta rito sa napakagandang Apalit Bypass Road. Pero pag pumasyal po tayo rito,
yung pong mga basura natin, tangayin natin. Kasi pumapangit po ang lugar na to. Pumapangit po, sobrang daming basura ako nakikita na tinatapon lang sa mga tabi-tabi. Palibasa nga kasi, maganda tong lugar na to, napapagtambayan. Halos karamihan ng mga pumapasyal dito, minsan dito nagre-relax, nagseset ng mga mesa, mga camping chair, mga umiinom, nag-i-snack, ginagawang picnic area tong lugar na to ng Tabuyok. At ganoon din sa Balukok. Di bali nakakalungkot lang kasi tong ngayon binalikan natin, medyo nakakasira ng paningin. At isa rin ditong gusto kong i-share sa inyo mga ka-adventure. Sa napansin niyo sa aerial shot ko, bago tayo magpunta dito sa i-vlog natin na tulay, gusto ko lang i-share sa inyo. Sa napapansin ko dito sa Tabuyok tsaka sa Balukok, yung sa aerial shot natin nagpalipad tayo ng drone, halos makikita nyo naman na puro katubigan na halos yung mga ibang bukid dito. Hindi na napapakinabangan ng mga magsasaka. Dahil na rin siguro sa apekto ng ng climate change. At sabi nga ng ibang rito, ibang mga magsasaka, halos yung ibang tubig dito hindi na nawawala. Hindi na naalis. Kasi wala rin mapagtapunan na ibang lugar yung tubig na to. Kaya yung iba diyan talagang stagnant na. Nakakalungkot lang. Babawasan tayo ng area kung saan nakakapag-produce ng crop, ng produkto, lalo na bigas, yung ating mga kawawang magsasaka. At gusto ko rin i-flex ang bago nating riding boots. Ayan kita nyo ba? Ayan, di ba? Para makita ninyo. Yan ang bago nating bali bota yan. Napakaganda niyan. Yan di ba? Solid. At kung gusto niyo mag-avail din nito, ilalagay ko sa comment section tsaka sa description yung pinaka-link ng bota na to. Nagustuhan ko siya kasi dahil unang-una, yung design very ergonomic, pwede mong gamitin kahit hindi tag-ulan. Ayan kita nyo naman, di ba? Solid. Ganda ng forma niyan. At tara na mga ka-adventure, puntahan na natin yung ginagawang tulay dito sa Tabuyok. At kaya nga dito tayo dumaan sa may Apalit Bypass Road para ma-i-update ko rin kayo dito sa Apalit Pulilan Bypass Road. Di bali merong isang daan doon papunta sa Tabuyok, nalampasan na natin. Ito naman pag diniretso nyo, papunta na sa Balukok, Apalit, Pampanga. At dito tayo ngayon dadaan mag-explore tayo dito. Ito parang kasi parang bagong bypass road itong ginagawa na to. Ayan. Ay, hello po sir. And dito makikita nyo, bagong gawa lang ito, bagong tambak. At yan nga gaya ng sinasabi ko mga ka-adventure, maraming mga dito, mga palayan, mga bukid na yan, halos hindi na nawawala yung tubig na yan Hindi na nawawala, hindi na rin bumababa. At wala naman din na masyadong mapagtapunan doon. Mula nung nakaraang bagyo pa yan. Mga sinaunang bagyo pa hindi itong huling bagyo. Mga nauna pang mga bagyo. Yan, ganyan ang nangyari. Kaya kawawa yung mga magsasaka talaga rito. Halos hindi na nila mapakinabangan tong kanilang bukid, tong kanilang palayan. Meron nga ang iba rito, mga nangingisda pa mga nakikita ko. Pagka may mga nahuhuli ng isda dyan, nagkaroon na ng isda. Kasi nga yung tubig hindi na bumababa, hindi na nawawala. At yun ang mga isda rito, galing naman yan sa Pampanga River. Kasi dito, ito na yung Pampanga River. Yan, yung mga nakikita ninyo sa malayo sa video, yung mga puno doon, yun na yung Pampanga River. Mamaya bago tayo matapos doon, ipapasyal ko kayo para makita ninyo yung sinasabi ko. At puntahan na natin yung ginagawang tulay dito sa Tabuyok. Yan, dito lang tayo dumaan sa bagong ginagawang alternative na daan connecting road. Di bali to, FMR to. Itong dinadaanan natin. At para sa mga hindi nakakalam, ang FMR ay Farm to Market Road. Hindi po siya national road. At hindi rin ito bypass road.
Ayun doon, no? Tulad ng sinasabi ko sa may nangingisda. Ayan, no? Diba? Nangingisda. Ginagawa na dito. Halos, ano na kasi, hindi na natutuyo. Ang dami na ng water lily dito, oh. Yan ang sign na talagang puro tubig na. Yan, may mga kamote pa. Kangkong. Wala na. Pabayaan na. Kaya malaking ano to, kawalan sa mga magsasaka natin dito sa Pampanga. At sana matulungan sila ng ating gobyerno. Malaking part nila sa community. Ito, di bali ngayon ko lang to na ano eh. Parang bagong gawa lang tong dinadaanan natin ngayon. Doon makikita nyo sa malayo yung NLEX. Ayan, oh. Sana nga pag nag-summer matuyo pa yung ibang ano dyan, ibang palayan, ano. Ayan. Ay. Ang daming ano dito, oh. Ang daming mga kalabaw, oh. Ang lalaki. Yan, oh. Ang sarap ng vibes dito. Amoy na amoy talagang probinsyang ano. Talagang yung amoy ng tayo ng kalabaw malalanghap nyo. Gustong gusto ko yung mga ganyang amoy probinsya eh. Kasi laki tayo sa Manila eh. Laki tayo sa Manila kaya lagi akong na-excite sa mga probinsya vibes. Ayan, diretso na tayo. Di bali, ito na. Ito na yung pinaka ginagawang tulay dito sa Tabuyok. At ito na. Ayan, dito pala, ayan, nakita natin tong ano, pinaka-declaration, no? Yung project cost pala na itong ginagawang Apalit Bridge Bypass Road ay may halagang 46,561,237 pesos. At yan mga ka-adventure, sa makikita ninyo, ito yung bagong update natin sa inyo na ginagawang Tabuyok, Sukad. Di ba doon sa kabilang part ng ilog, yun na yung Sukad. Tapos nandito tayo ngayon sa may boundary na to na ano eh, boundary na ng Tabuyok at Kansinala. Kasi pagdating nyo dito, pag kumaliwa na kayo, diniretso natin itong daan na to, papuntang Kansinala na yan. Yan, meron daan dyan doon sa pinunta natin na isang tulay din sa San Miguel. Tapos ito naman to, ito na rin yung pinapa-update ni Sir Bondok para sa nire-request niya kung ano yung kalagayan dito ng Tabuyok, Sukad na tulay. Di bali doon, nakikita ko merong bagong buhos na, no, na poste. Ayun, no. At doon sa kabilang part naman, nag-ooperate yung merong crane operator doon, no. Yun, gumagalaw yung pinaka-boom. Yun, yung crane na mahaba na yun, yung kulay dilaw. At may gumagawa doon. Marami din barge dito ngayon ako nakikita para sa pagta-transport ng mga ginagawa nilang bakal, no, para magamit pang forma. At dito naman, parte na to, di bali ito yung pinaka-landing na gagawin para sa pag-entry ng tulay. Meron ng bus dito, ayan, may forma na. Nung huling nagpunta tayo rito, di bali walang forma yan eh. Ngayon, dinadagdagan nila yung pinaka-pundasyon. Ayan, nagdagdag sila ng pinaka-puting para sa tulay. I-correct nyo na lang ako kung tama yung sinasabi ko. Ayan, yung mga muhon, yung mga puting, yan, pang pamatong. Hindi naman tayo expert eh. At dito, nakikita ninyo sa pinaka-forma nito, may nakabaon na siyang mga ano, no? Ayan, no? Mga metal sheet pile. Kakapal nga ng ano eh, bakal. Oh,
Mga bakal, no? Dami rin ano. Binabakalan pa rin. Hindi pa rin naman tapos tong pagbabakal nila rito. Yan. Break time. Kaya nakikita natin, walang mga personnel. Ayan, oras ng break time. Ito, may mga bagong na rin. Bakal. Dumami. Ayan, no? Ito yung mga ginagamit. Hindi ko lang matiyak kung isang pyesa yung binabaon nila, no? Or siguro mga 10 feet. Ayan, siguro to mga 20 feet na ito. Isang haba na tong pyesa na to. Itong pinaka metal sheet pile. Ito ang Tabuyok Sukad Bridge na matatagpuan sa Apalit, Pampanga. Ang inaprobahang budget nito para sa kontrata o tinatawag na ABC ay nagkakahalagang 144.75 milyon peso. Ang Tabuyok Sukad Bridge ay nagsisilbing isang mahalagang link sa transportasyon na magpapadali sa koneksyon para sa mga lokal na residente at access sa mga pangunahing kalsada sa rehiyon. Kabilang sa mga pangunahing layunin, ang tulay ay nag-uugnay sa Barangay Tabuyok at sa mga kalapit na lugar sa loob ng Apalit at potensyal sa iba pang munisipalidad na nagbibigay daan sa mas madaling paggalaw ng mga tao at pati sa mga kalakal. Nagbibigay ito ng access para sa mga magsasaka, sa mga residente at pati sa mga lokal na pamilihan, paaralan at mahalagang serbisyo na mahalaga sa isang lugar na kilala sa pagtatanim ng palay. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng permanenteng tawiran, ito ay nagbibigay ng malaking potensyal sa mga lokal ng access lalo na sa panahon ng tag-ulan o mga kaganapan sa pagbaha. At yan mga ka-adventure, ang latest update ko rito sa inyo, no? Dito sa may Barangay Tabuyok at papunta doon sa Sukad. At di bali ang magiging pangalan ng tulay na to ay magiging Tabuyok Sukad Bridge. At hindi ko lang alam kung tama yung sinabi ko, pero i-correct nyo na lang ako kung merong sa inyo ang nakakaalam, no? At ito nga, dito pakikita ko lang sa inyo bago tayo magpaalam. Ito na ngayon ang sitwasyon dito. Di bali doon sa may pangalawang poste na ginagawa, sa tingin ko yun na lang yung hindi pa nabubuhusan, no? Para maging handa na yung pinakapamatong doon sa pinaka girder or beam na ilalagay rito. Di bali may mga personnel na gumagawa doon sa kabila, at doon naman sa makita nyo sa aerial shot, nagawa na yung nabuhusan na yung pinakaunang poste. At doon sa pinaka may mga gumagawa, magandang balita naman dahil continuous naman yung ginagawa nila dito. At sa tingin ko, nagpo-forma na sila para gumawa uli ng panibagong rito, yung sa magiging landing niya, no? Landing ng tulay. Inahanda na nila at naguhukay na sila doon, pinopormahan na nila. Hindi na tayo pumunta doon sa kabila kasi dito na tayo nagumpisa. Dito na tayo dumiretso. Medyo low tide ngayon ang Pampanga River. Makikita ninyo kasi lumabas dito, nagkaroon ng island. Dati wala ito eh. Pagka panahon ng bagyuan, talagang mataas tong ilog na to. At shoutout din pala kay Sir doon sa isang lokal dito, tiga Kansinala. Medyo nagmamadali at hindi ko na natanong kung anong pangalan niya. Pero shoutout po sa inyo, no Sir. Maraming salamat po sa panonood at sa pagsuporta. At ayan. Ayan ang pinaka-latest update ko sa inyo dito sa Tabuyok Sukad Bridge, mga ka-adventure. Pupunta natin yung sinasabi ko sa inyong isang lugar dito sa Kansinala bago tayo magpaalam sa ating short update. Ayan. Ito, di bali, ano yan, nakalagay dito, Kansinala. Ito, di bali sa kaliwa na to, Kansinala na to. Pag dumiretso naman kayo dito, palabas na to doon sa pinanggalingan natin. Ayan, kaliwa tayo rito. Ganda ng talaga dito. Natutuwa ako dito sa lugar na to. Ang ganda ng vibes, talagang probinsya pa.
Ramdam mo talaga yung pagka-probinsya vibes dito sa Kansinala. Napakadami kasing mga puno ng akasya, puno ng kaimito, puno ng kawayan. Ayun, di bali, ayun yung ano, doon yung papuntang Apalit, Pulilan, Bypass Road. Napakalawak na palayan na yan, oh. Yan, doon tayo pupunta. Doon ko kayo ipapasyal. Bago natin tapusin, bago tayo magpaalam sa vlog natin na to. Ganda pa rito, oh. Parang campsite ito, oh. Ganda, oh. May palaisdaan sila sa loob, oh. Tapos naka Bermuda grass. Ganda ng lugar nila. Ayan. Ito ang itsura ng Barangay Kansinala dito sa Apalit, Pampanga. Para sa mga ka-adventure natin na hindi masyadong pamilyar dito sa Pampanga, eto, ipapasyal ko na rin kayo. Grabe, oh. Daming basura, oh. Yung mga pinagtapunan ng diaper ng baby, oh. Grabe naman. Dito pa tinatapon. Napaka ano na dito. Napaka dami ng basura. Oh. May karatula na dito. Babala. Bawal magtapon ng basura dito. Grabe yung ano, oh. Grabe yung mga puno, no. Ang tataas. Parang nasa gubat ka, eh. Ayan, dito na tayo ngayon sa may malapit sa Pampanga River, mga ka-adventure. Low tide ngayon ang Pampanga River. Tahimik siya. Yan, oh. Napakaraming puno ng ano rito, no. Yan, oh. Ang tataas niyan. Pagka nandito kayo, talagang mapapatingala kayo. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang karaming puno ng akasya. Ang lalaki pa. Ayan, oh. Diba? Di bali, okay naman pala, no. May ginawa din ditong kaprasong pinaka flood control para dito, oh, sa Kansinala. Merong bagong gawa dun, eh. Sana ganoon din dun sa kabilang side, oh. Kasi prone sa baha yung mga nasa kabilang side na yon. Ang baba kasi ng lugar nila kumpara dito, ang taas talaga. Ayan, oh. Maganda yung pagkakagawa ng control dito. Control, yung pinaka flood control. Ito kaya parang ta. Pwede pong pumasok? Saglit lang po. Ayan. Ang tataas ng puno, oh. Grabe. Ayan, pinayagan tayo. Pumasok tayo rito. Grabe, ang daming puno ng ano rito. Napakalaki, oh. Yung bang parang ano ba, yung sa Jurassic World, parang ganon pag nandito kayo. Ang tataas ng mga puno. Talagang di pa na anuan tong lugar na to. Pagka ito na i-develop, sayang yung mga puno na yan, mamamatay lang, puputulin. Kaya sana maingatan. Ayan, oh, dito pa, oh. Parang may ano nga rito, eh, may bahay dito, oh. Siguro na-abandon na to. Kaya siguro naglaki yan yung mga puno na yan. Wala nang nakatira dyan sa lugar na yan. Oh. Mababakas nyo yung ano, eh, mga bricks dito, oh. Etong lugar na to siguro napakasaya dati. Buhay na buhay siguro to. Parang park. Ano, pakalaking puno ng talisay na yan. Yan yata ang pinakamalaking puno ng talisay na nakita ko. Oo. Mga escaler yung may-ari nun, eh. Ah, escaler. Escaler. Puro nasa mga Amerika na po siguro sila. Nasa abroad na. Pero may katiwala yan. Pag sa Oo. San Fernando. Tiga San Fernando. Ito mga ka-adventure, para magkaroon ko ng idea kung gaano kalaki itong puno na to. Ito. Tignan nyo kung gaano kalaki itong puno na to. Oh. Siguro, mga 3 tao bago mayakap ito, eh. Oo, 3 tao yan. Ano, napakalaki, oh. Grabe yung puno ng akasya na to.
Di bale, sabi ni ate, no, ito pala, itong isang buong compound na to, pag-aari ng mga iskaler na ang dating kinakabuhayan ay nagbebenta talaga ng mga akasya, yung mga kahoy na akasya. Kaya napakaraming puno ng akasya rito. Yan, makikita ninyo, sobrang dami. Ang lalaki. Di bali, napabayaan na raw. Siguro sa sobrang yaman na ng iskaler. Ito, pakikita ko lang sa inyo dito. Yung tsura ng lugar. Merong, siguro ito yung pinaka-gate niya, oh. Yan, may makikita pa kayo. Pinaka-emblem. ESS. Halatang napakaluma na ng gate na to. Ayan, oh. Meron ding maliit na gate dito. Oh. Nakapasok kaya. Pakita ko lang sa inyo kung ano yung itsura. Baka may asa. Oh. Grabe, no? Oh. Grabe, nandito lang ako, kinikilabutan ako. Para na kayong nasa gubat dito. Medyo nakakatakot. Kahit na ano, kasi ang isang inisip ko rito, baka may ahas or sawa. Baka mamaya hindi na tayo makalabas, kainin tayo ng sawa. Napakarami kasing puno ng kawayan. Pero grabe, nakakatakot. Yan, makikita ninyo, sobrang kapal, oh, ng ano na to. Para na kayong nasa gubat. Ang daming ibon ko yung maririnig. Yan, tumuloy pa tayo. Yan dito, merong ano rito, puno ng kawayan, napakalaki. Grabe, iba yung pakiramdam. Kinikilabutan ako. Ang dami palang ano rito, oh. Yan, mga suso. Oh. Ang alam ko, kinakain to, niluluto. Ang dami, nakadikit, oh. Yan, mga ginagataan na ata to. Ang dami rito. Tara, labas na tayo. Kakaiba yung nararamdaman ko. Naninindig yung balahibo ko. At yan, dito makikita ninyo sa likod ko, dalawang mag-asawang puno ng akasya. Kita nyo, sobrang laki, no? Diba? Laki. Ngayon lang ako nakakita ng ano, ngayon lang ako nakakita ng ganitong katataas na puno ng akasya. At talagang makikita ninyo, tinubuan na ng mga fern. Ayan, no? Lalaki na nga ng fern din, eh, oh. Pag nilapitan nyo siya, makikita ninyo yung pinaka bark o yung pinaka balat ng puno. Iba na siya. Talagang mapapansin nyo na century old na to, itong mga puno na to.
Sige po, thank you po. Oo, sige. Oh. Ayan, shoutout kay ate. Talagang meron pa tayong natutunan na history dito, no? Marami daw dito mga nagpupunta, iba nagpapapicture dito kasi nga nalaman nila na itong lugar na to matagal na. Pag nandito naman kayo, talaga mararamdaman yung kakaiba. Iba yung pinaka vibes. Tsaka parang gubat nung pumasok ako doon. Grabe nung naramdaman ko. Nakakatakot. At yan mga ka-adventure, dito ko natatapusin itong short vlog na to. Dito sa may pinaka lugar dito sa Kansinala, no? Apalit, Pampanga. Di bali itong kinalalagyan natin ngayon, di bali pag-aari ito ni Don Escaler, no? Bali dati raw pala itong malawak ito. Doon yung mga kabahayan doon dating nakatira. Dati sakop pa to ni Don Escaler. Sakop ng kanyang lupain. Pero nabenta na yon. Kaya ito, parang nape-preserve na to. Ayaw na raw pabenta to ni Don Escaler. At hindi natin malaman kung anong history ni Don Escaler. Pero ayon kay ate, sabi niya, matagal na raw, may mga 100 taon na rin daw si Don Escaler. Hindi natin alam kung buhay pa rin siya o namayapa na. Hindi natin alam. Kaya siguro yung mga kamag-anak lang nito ang nag-aasikaso ng lugar na to. At maraming salamat po sa pagsama ninyo dito sa isang kakaibang adventure na pinunta natin. Don't forget to like, share, and subscribe, Francie Adventure. At kung gusto nyong pasyalan to, dito lang yan sa may Kansinala, Apalit, Pampanga. At masarap din mag-rides dito papunta. Talagang madadaan kayo dito sa mga bukirin, ano. Ayan. Maraming salamat po. See you again in our next adventure. Francie Adventure, signing out.